Inamin mo na natalo kayo sa fake news. President clear naman, hindi ganyan. Yung performance rating ng presidente, yung kanyang approval rating, satisfaction rating, and all the ratings, hindi po pwedeng sabihin yung mga respondents controlled by fake news. Yan po, totoo kung ano nararamdaman. Makikita nyo na bumabagsak ang quality of life ng Pilipino. Nandyan yung pagtaas ng bilhin. Di ba? Ramdam yan. Ramdam po yan. Nandyan yung tumataas ang incidence ng hunger. Nandyan yung maraming calamities. Nandyan po yung krimen. Dahil krimen. Isang araw, sa panaderya. So kung ano po yung nangyayari in the real world, hindi mo pwedeng i-cover up ng comms. Hindi mo pwedeng sabihin influenced by the fake news. Impossible. Hindi mo pwedeng sabihin. So niloloko nila ang presidente, sinasabi, boss, kaya ka bumabagsak, fake news. Yan. Mula't magmula, may fake news niya kay Marcos Maski nung may fake news yun, ang taas-taas ng kanilang trust rating. Okay, so hindi yung fake news yun. Analyzin mo kasi social media, ang laking factor dyan ng echo chamber. Meron nga fake news, but ngayon yun lang, inaatupag yan. Kailan magmula mo po si Presidente, kumakandidato pa lang si Presidente, may hindi ba kumakandidato si Presidente, noong siya'y senador pa lang, ang namin ng fake news against him. Ngayon na kayo kikilos. Diba? Parang sinasabi nyo, nagpapatalo na kayo. Nagpatalo kayo doon sa mga fake news dahil sila ang pinakikinggan ng taong bayan, kaya bumababa ang rating ng presidente. Para daw po habulin niya mga fake news. Hindi ko alam kung totoong meron siyang operational framework kung anong gagawin niya. Sana ma-reveal niya kung ano yun. Hindi, baka naman pare, hindi ba siya? Generic nahanap ko basta meron bagal siya. ng internet ko Basta meron daw siya. Operational framework. Maganda yan, fake news, lalabanan mo. Pero alam mo, even sa corporate, at even kung meron kang plano, at meron kang kliyente, kailangan ilahad mo paano natin i-convey ang mensahe natin ng ating mga ginagawa para sa bansa na nararamdaman ng karaniwang tao at ng negosyo. Kasi dalawang, minsan ilang audience yan meron ka para sa business, meron ka para sa ang sinasabi mo, messaging. Hindi naman kaya, hindi nga, ganitong kuha ko rito. Hindi naman pwedeng fake news lang hahabulin. Kaya nga, so parang payag ka na ang problema ba ng presidente ay messaging lang? Ang comms niya lang? Well, hindi. Of course, okay. From the management standpoint, meron kailangan mga ilang achievables. Sinasabi po kasi ng PCO, kaya bumababa yung rating ng presidente, dahil lang sa comms. Fake news. Hindi, that's just one component. Okay, dalawa ang sita ko dun Pero bago yun, ito muna gusto ko sabihin. Okay? Yung po mga survey, yan hindi mo pwedeng sabihin influenced by the fake news. Impossible. Hindi mo pwedeng sabihin. Yung performance rating ng presidente, yung kanyang approval rating, satisfaction rating, and all the ratings, hindi po pwedeng sabihin yung mga respondents controlled by fake news. Yan po, totoo kung ano nararamdaman. Kasi sa ibang mga survey naman, hindi lang sa trust rating ng presidente o ng satisfaction rating, makikita nyo na bumabagsak ang quality of life ng Pilipino. Nandyan yung pagtaas ng bilhin. Di ba? Ramdam yan. Ramdam po yan. Nandyan yung tumataas ang incidence ng hunger. Nandyan yung maraming calamities. Nandyan po yung krimen. Dahil krimen. Isang araw, sa panaderya. So kung ano po yung nangyayari in the real world, hindi mo pwedeng i-cover up ng comms, ng communications. Yun po ang ganang akin. But anyway, pag-usap, well, yun ang general view dyan. But here's the thing, in fairness, bro, to both Secretary, I don't want to be fair to them. To the President, and even, sino ba to? Si I don't want to be fair to them. DICT Secretary, pangalan nito, Henry Roel Aguda. Look, but it is clear that there are enemies or gumagalaw, enemies of this current government, pero who are taking advantage using misinformation. Ginagawa mo pa superstar niya mga yan. Kung if you're attributing everything to them, you should acknowledge that situation, pero huwag mo i-attribute lahat. Hindi nga, hindi yun na may kasalanan po. Meron nga fake news, but ngayon nyo lang
inaatupag yan. Kailan magmula po si Presidente, kumakandidato pa lang si Presidente, ni hindi ba kumakandidato si Presidente, noong siya'y senador pa lang, ang namin niyang fake news against him. Ngayon lang kayo kikilos. Diba? Parang sinasabi nyo, nagpapatalo na kayo. Nagpatalo kayo doon sa mga fake news dahil sila ang pinakikinggan ng taong bayan, kaya bumababa ang rating ng Presidente. Cover up to. Ayaw nilang aminin na talagang may mga problema nangyayari. At gusto lang gamitin ang communications to cover it up, to paper it over this mga hindi, para pagtakpan yung yung kapalpakan ng PCO. Hindi ng buong administration. Dahil po kung COMS ang problema, ibig sabihin PCO nagkukulang, di ba? Ganito po ang nangyayari. Ang aking analysis, at yan din ang naririnig ko sa labas, ang nakukuha natin balita from Malacanang, it's reactionary. Ano ibig sabihin po niyan? Reaction lang. Halimbawa, press conference. President Claire, ano masasabi mo sa ganyan? Mabuti pa, umuwi na si Sara. Hindi naman Presidente Claire ang tawag sa kanya. Ano? Press secretary o press officer Claire. Press officer. Hindi, nadudulas lang. President. Tinatanong siya pag mga press. Puro reactionary. Ano masasabi mo? Yun ang lalabas. Reaksyon ng palasyo sa mga balita. Hindi po ganun ang alam ko sa COMS operation. Tanong mo si Elmer kung meron silang COMS plan. Tanong mo. Kaibigan mo yun. Si Elmer Messina. Elmer Messina. Meron ba kayong COMS plan in the first place? Si Elmer. Again, ito na naman ako, sisimulan ko ng in fairness to President. I don't want to be fair to her. Pag nakinig ka ng press con niya, yung simula, alas 12 nagsisimula, ito lahat ng mga good news, ito yung mga nangyayari sa agri, ito nangyayari sa infra, ito nangyayari yun ang COMS plan nila? Pero, hindi, ang COMS plan nila, magsasalita si President Claire? She would get some mga hindi resource COMS plan yun. Kukuha siya mga resource persons. Ito ang ginagawa sa agrarian reform. Ganyan. Pero pagdating ng Q&A, yung narrative, biglang kumakawala na sa kanya, kumbaga nangangabayo ka. Yun ang ilalabas. Kasi, para bang sa press briefing niya, sa simula, siya magsasalita. At sasabihin niya yung the good news according to President Claire. Ganon. Tapos, pero ang papatulan, siyempre, yung kanya reaction parang hindi siya nag-media at lalo na si Secretary J. Ruiz. Parang naman hindi kayo nag-media. Papatulan mo yung may dugo na balita. Hindi nga, COMS plan ang tawag nila doon. Hindi. So, pag nagsalita siya before the press conference, COMS plan na yun. Dagdagan nila yung component ng COMPLAN na yung nagdi-disinformation sa kanilang plano. Kikitilin nila. Hindi makikitilin. Pigilan nila, bro. Mas malawak sa... shout out. I'm sorry. In fairness to me. In fairness to you, bro. Mas malawak ang pagkakaintindi ko sa communications plan. Kesa dun sa simula, magsasalita si press officer Claire. Para sa akin hindi communications plan yun eh. Ang communications plan po, meron kayo talagang message na gustong parang overarching message. At the same time message. Meron mo nang gano'n. Kumbaga pumasok kayo sa isang bayan, di ba, may arko, overarching, eto po kami. Ayan, di ba? Environmental ang bayan namin. Ayan, peaceful ang bayan namin. Kaya dapat meron din sila. Meron ganoon. Ganyan po. At saka, detalye yun. At hindi lang press con. Meron kang detalye sa TV, sa radio, pati sa social media, pati sa news. Okay? At hindi lamang po yan straight news. Papasok kayo ng... Kumbaga, it's talagang comprehensive plan. Nagtatanong na ako, pare, hinahanap ko yun eh. Baka ka ako may maliro, kaya natatalo sila ng fake news eh. Wala pa ang nagre-respond sa akin eh, kung meron sila noon. Suggestion ko lang, one way to do that is meron ko talagang isang parang section o department at digital talaga na ito yung nakatutok na kasi mahirap pagsama-sama rin yan eh, malulula. Hindi nga, anong ginagawa ng PCO? Yan ang trabaho nila. Meron pa nga, ito nga grabe. Kaya nagpartner sila sa DICT.
Hindi. Pinress release pa Hindi yun, partner yung coordinate lang. coordination lang ba yung Coordinate lang, hindi naman partner. Patay tayo dyan. Oh. Para sa akin, ang laki-laki ng advantage ng presidente. Why? Meron siya sariling TV station. Meron siya sariling radio, Malacanang radio, di ba? Meron siyang ganyan. Meron siyang PNA, Philippine News Agency. Ang dami-dami advantage niya when it comes to mass communications. Tapos magpapatalo ka sa fake news. Inamin mo na natalo kayo sa fake news. President Claire naman, hindi ganyan. Ganito yung fake news Magmula may fake news niya kay Marcos Maski nung may fake news yun, ang taas-taas ng kanyang trust rating. Okay, so hindi yung fake news yun. Analyzein mo kasi social media, ang laking factor dyan ng echo chamber. So niloloko nila ang presidente, sinasabi, boss, kaya ka bumabagsak, fake news. Yan. Pumayag naman kaya ang presidente ron? I don't think so. I think he knows better. Dapat miniting niya di ba nung Lunes? Bakit niya, why he presided over this meeting? Well, he was concerned. He is concerned na rin siguro. Sectoral meeting yon, hindi yon specifically sa kanyang trust rating. Okay. And the fake news propagated, the lie about fake news propagated by press officer Claire. Yan. Di ba? Ang meeting po, sectoral meeting ng DICT. Okay.